Tikom pa rin ang bibig ni Valenzuela Councilor Shalani Soledad sa balibalitang hiwalay na sila umano ni Pangulong Aquino. Ang inamin niya lang, halos wala na raw siyang oras para sa kanyang personal na buhay. Nakatutok sila Santiago Exclusive. Hindi naghintay ng matagal ang mga tao sa auto exchange na ito at dumating kaagad ang kanilang panauhing pandangan. Si Valenzuela Councilor Shalani Soledad. Si Shalani ang nag-cut ng ribbon para sa pagbubukas ng auto exchange. Dahil sa kanyang popularidad, kahit hindi sa lungsod niyang nasasakupan, naiimbitahan si Shalani sa iba't ibang event. Itinuturing na nga raw siya ngayong isang celebrity. I don't see it that way, Lar. Basta in a way, we are just thankful na na-appreciate nila yung presence mo. And yun, we are thankful for that. Sa tuwing makikita ng mga tao si Shalani, ang laging kinukumusta sa kanya ay si Pangulong Noynoy Aquino dahil siya nga ang tinatawag na presidential sweetheart. Lalong marami ang interesado sa love life ng Pangulo at ni Shalani nang lumabas ang balitang nag-break na umano ang dalawa. Pero kung si Shalani ang tatanungin, No na, Lars, thank you. Lars, next time na lang. totoo ba o hindi? No na lang, Lars, thank you, thank you. Gusto ni Shalani na kung anuman ang estado ng kanyang love life ay maging pribado na lang. Kahit naman daw sa pang-araw-araw niyang buhay ay puro trabaho ang kanyang hinaharap. More on trabaho talaga yung focus. If what little time that we have, syempre we spend it with our family, with our loved ones. So, no time for love life? Meron naman, pero very limited kasi busy with work. Lars Santiago, nakatutok, 24 oras. Isang linggo pa lang matapos ang demolisyon sa North Triangle, Quezon City, nakapagtayo ng muling tirahan ng ilan sa mga dinemolish doon. Patuloy din ang pagdating ng mga nag-a-apply para sa relokasyon. Nakatutok si Steve Dailisan. Ayaw man daw lisanin ng lugar na matagal ding naging tirahan, wala na raw magagawa ang mga residente ng sitio San Roque 2, North Triangle, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, kundi pumila sa NHA Resettlement Action Center kaninang umaga. Hindi naman kami nakasiguron sa amin to, kaya lilipat na lang po kami doon. Ayaw namin may paglaban dyan, sir, kasi hindi naman sa amin yan eh. Lupa na yan eh. Mas maganda na rin, sir, panatan na kami rin sa pagtitira namin. Si Aling Lunida Pillas gustong-gusto na rin lumipat sa relocation site sa Rodriguez, Rizal. Kumpleto raw ang kanyang dokumento. Ang kaso, diskwalipikado dahil hindi na census noong 2009 at kahit tulong pinansyal, di raw siya makatatanggap. Nagproblema paano sana kami, wala pa masahe pa uwi ng probinsya, ganun no. Tapos yung papilis kompleto na talagang doon kami na, yung bunso ko doon pinanganak. Hindi tinanggap yung papilis ko kasi na-uncensus. So, batid ng National Housing Authority, marami-rami pa ang kailangang kumbinsing mag-relocate. Nasa mahigit 5,000 pamilya pa raw kasi ang nagmamatigas. Paglilinaw ng NHA, 200 hanggang 800 pesos lang kada buwan ang babayaran ng mga magpaparelocate simula sa ikalawa hanggang ika-30 taon ng paninirahan. Taliwas sa sinasabi ng grupong kadamay na 300 hanggang mahigit 1,000 piso. Parang yung newsletter namin, nakalagay doon, naka-indicate magkano ba yung babayaran hanggang sa katapusan. So yung information nila, hindi ko alam kung saan galing yun. Sa impormasyon na kuha ng National Housing Authority o NHA, sa mahigit 300 na demolish na kabahayan noong Huwebes, mahigit 7 na po sa kanila ang muli na nakapagtayo ng kanilang mga tirahan. Ang ilan nga, balik negosyo na rin. Gaya ni Mang Raul, na tinakpan na lang ng lona ang bubong para makapagtinda muli. Bahala na. Pag sisirain na di bahala na. Hindi naman sa amin to eh. Babala ng NHA, pansamantala lang ang moratorium sa demolisyon at tuloy daw ang planong gawing Quezon City Business District ang lugar. Di rin daw ubra ay kay Vice President Jejo Marbinay ang mungkahing patirahin sa isang gusali sa loob ng Business District ang mga informal settler. Steve Delisa, nakatutok, 24 oras. Isang taon na ang lumipas pero sariwa pa rin sa alaala ng marami nating kababayan ang bagyong Ondoy. Balikan natin ang mga tagpo sa isa sa mga itinuturing na pinakamatinding kalamidad na tumama sa Metro Manila. Nakatutok si Lala Roque. Sabi ko ikaw ang hero sa...
Nakatatak na sa kasaysayan ng dilubyong hatid ng Bagyong Ondoy sa bansa noong September 26, 2009. Hindi inasahang ang walang patid na ulan. Hahantong sa ganito katinding kalamidad. Sa pagragasan ng baha, naparalisa ang malaking bahagi ng Luzon. Nagulat ang Metro Manila. Sa Pulang Marikina, Pasig at Quezon City. Grabe rin ang inabot ng 11 pang rehiyon sa bansa. Sa tala ng Pag-asa, nagbagsak ng katumbas ng halos isang buwang tubig ulan ng Bagyong Ondoy na umabot daw sa 455 millimeters na pinakamataas sa kasaysayan. Kaya di nakatakatakang pati ang mga bahay sa ilang lugar na dati di naman binabaha, pinalubog ng hanggang sa bubungan. Nagmistulang dagat ang maraming kalsada. Marami ang nalagay sa peligro. Kung di man ay tuluyang inanod at nilamon ng tubig. Yung mga longga nyo? Sa tropa, kailangan. Sa paglisa ni Ondoy, halos 500 ang naiwang patay. Mahigit 500 ang sugatan. Apektado ang halos 1 milyong pamilya o halos 5 milyong tao. Mahigit 11 bilyong piso ang naitalang pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Dahilan para isailalim sa state of calamity ang 27 probinsya at ang buong Metro Manila. Mahirap, mayaman, walang pinili ang hagupit ng Bagyong Ondoy. Sinalantang maging ilang artista at kilalang personalidad. Ang aktres na si Christine Reyes at ang kanyang pamilya. 12 oras stranded sa bubong ng kanilang bahay sa Provident Villages sa Marikina. Dahil sa trahedyang dulot ng Bagyong Ondoy, natuon sa Pilipinas ang atensyon ng buong mundo. Bumuhos ang tulong mula sa iba't ibang bansa. At kung may biyaya mang naidulot ang bangungot ni Ondoy sa bawat Pilipino, ito'y ang pamamayanin ng pagtutulungan, pagmamalasakit at pakikipagkapwa-tao sa gitna ng matinding pagsubok. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. Isang volunteer rescuer na rumisponde ng Bagyong Ondoy at Pepeng ang siya na ngayong nagte-train sa mga sundalo kaugnay sa pagsabak sa mga rescue operation. Narito ang aking report. Nang tumama mga Bagyong Ondoy at Pepeng noong nakarang taon, napasabak sa rescue operations ang grupo ni Peter Negrido. Isa siya sa mga sumuong sa malalim na baha sa Pangasinan para makapagatid ng relief goods sa mga pamilyang nasa bubungan na lamang ng kanilang mga bahay. Hindi basta-basta ang sinuong na panganib ng grupo ni Peter. Saksi ang GMA News. Mga naglalaki ang baha at umaapaw na ilog. Ang kanilang sinuong, mahatiran lamang ng pagkain ang mga nangangailangan. Makalipas ang isang taon, naniniwala siyang malaki ang natutunan ng publiko mula sa mga karanasang ito. Ay, hindi kaya ng isang grupo lang. Kailangan magtutulong-tulungan. Even the community itself, yung household mismo, kailangan din nila mag-learn ng mga response methods para pag time of disaster, walang makakatulong din lahat. Bilang volunteer sa Barangay Barangka, Ilaya sa Mandaluyong, mas lumawak pa ang kanyang responsibilidad. Ngayon, trainer siya. Tinuturuan na mahigit 1 batalyong sundalo sa Metro Manila na magsagawa ng rescue operation. Sabi ni Negrido, malaki rin ang responsibilidad ng publiko para maiwasan ang ganitong klaseng trahedya, lalo pa ngayon sa panahon ng nararanasang climate change. Kailangan magsimula sa atin, Jig. Kailangan natin simula na yung basura natin, huwag natin tapon kahit saan-saan lang. We all know na 1 year ng Ondoy, akala natin di mangyari. And we do believe na mangyayari muli yung kung hindi tayo mismo magising sa katotohanan. Jig Manika, nakatutok, 24 oras. At makalipas nga ang isang taon, inamin ni Metro Manila Development Authority Chairman Francis Tolentino na hindi pa handa ang Metro Manila sakaling tumama ang sapang dilubyo tulad ng Ondoy. Katunayan, nasa 30% pa lang daw ng mga estero sa Kamaynilaan ang nalilinis dahil sa kakulangan sa tauhan at budget. Binigyang pugay naman kanina ang mga taga-MMDA na nagpamalas ng kabayanihan ng Bagyong Ondoy. Nakatutok si Dano Tingkungko.
Kakabangon lang ng pamilya ni Cora Agula ng MMDA Public Safety Office sa pananalasa ng bagyo sa kanilang bayan sa Pangasinan nang manalasa ang bagyong Ondoy. Walang atubiling jumuti si Cora sa Marikina kahit bugbog sarado pa ang sariling pamilya sa bagyo. Ang hindi niya alam, kailangan pala niyang doblehin ang tatag ng kanyang loob para sa mga biktima ng bagyong Ondoy. Sa sitwasyon na yon, hindi ko masasabi sa kanila yun nada kasi ang dali namin i-verify kung sino man yun kasi A to Z. Tapos hindi mo masasabi sa kanila na ano na po, isa po siya namatay, mga ganun. Siyempre, ang sabi, panalangin na lang po natin. Hindi ko rin alam yung sitwasyon niya. Baka mamaya may sakit siya sa puso. Yung health condition niya. Kasi sinimulan niya yung pagtawag sa iyak ng iyak. Baka mamaya nag-iisa siya dun sa bahay. May mangyari sa kanyang masama, di ba? Ang iniisip ko na lang is, hindi ako pwedeng magpakita sa kanila ng kahinaan. Kasi sila, kumaga sa time na yon, ako yung kinukuhanan nila ng kahit konting lakas nila. Isa lang si Cora sa mga kawaning binigyang pugay kanina umaga ng MMDA sa pagunita sa unang anibersaryo ng pananalasa ng bagyong Ondoy. Isang photo exhibit at AVP ang dinedicate sa mga nagsilbing bayani ng Ondoy. Special mention din ang kabayanihan nila sa misang pinangunahan ni Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales. Maging si Rosales, napabilib daw sa ipinakitang pagkakaisa ng mga Pilipino sa gitna ng trahedya. Pero ipinakita sa mata at sa buong daigdig ng Pilipino ay maaaring magkaisa. Ang tanong, maghihintay ba tayo ng isa pang sakuna para ulit tayo magkaisa-isa? Huwag po sana. dumalo sa programa sina dating MMDA Chairman Bayani Fernando, asawa niya at dating alkalde na Marikina na si Marides at si incumbent Marikina Mayor Del de Guzman. Layunin ng programang maisa puso ang mga naging leksyon sa trahedya. Pero kahit isang taon na nakalilipas, tila wala raw nagbago. Nakikita ko hanggang ngayon, hindi natin naiintindihan kung bakit tayo nakaranas ng gano'n. Ang unang-unang humarang sa ating mga daan tubig, yung mga may lupa. Sinakop nila ang bahagi ng mga daan tubig. Pagkatapos nun, yun naman mga nag-squatter, doon naman sa natirang maliit na espasyo na. Walang ibang paraan eh. Kung hindi palaparin mo yan, walang ibang dadaanan ang ating tubig. Pero ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, kahit papano'y mas handa tayo ngayon kumpara dati. Pruweba raw nito ang pagpapatupad sa anti-littering law at pagpirma ng kasunduan sa pagitan ng mga lungsod at bayang lubhang sinalanta ni Ondoy. Katunayan kanina, pumirma ng kasunduan ng MMDA sa 3 pribadong kumpanya para sa libreng pagpapahiram ng kagamitan sa paglinis sa mga daluyan ng tubig tulad ng ilog. Sila po ay lumagta sa isang kasunduan na pangalagaan yung mga watershed. So palagay ko po mas handa tayo. But if you ask me kung yung infrastructure natin ready, marami pa ho tayong infrastruktura na dapat ayusin. Pangako ng MMDA, hindi raw nila pababayaang maulit pa ang trahedyang ganap na bumago sa mukha ng Kamaynilaan. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras.